Langin siya sa mga espiritu ng kalikasan na tanggapin ang kanyang alay. Sa kanyang pagod, nakatulog siya sa tabi ng pinagdamnan, ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa lupa, tila nagbibigay ng huling lakas sa hiyas. Kinaumagahan, nagising si Amans Inaya sa isang nakasisilaw na liwanag. Ang lugar kung saan niya ibinaon ng hiyas ay hindi na isang munting pond. Sa halip, isang matayog at matatag na puno ang biglang tumubo. Ang mga sanga nito ay puno ng malalagang dahon na tila gawa sa esmeralda. Ngunit ang pinakakagilagilalas ay ang mga bunga nito. Ang puno ay hitik sa bilog at makinis na mga prutas na may kulay na pinaghalong ginto at pula, eksakto tulong nagniningning na hiyas sa kanyang panaginip. Ang bawat prutas ay tila may sariling liwanag, nagbibigay ng init at sigla sa buong paligid. Ang hangin ay napuno ng isang matamis at nakakaakit na bango na hindi pa kailanman naamoy ni Amans Inaya. Dahan-daang lumapit si Amans Inaya sa puno. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat. Maingat niyang pinuputi ang isa sa mga nagniningning na bunga. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang init ng pag-asa at ang lakas ng kalikasan. Kinagat niya ang prutas, at ang matamis, makatas, at nakakapreskong lasa nito ay nagbigay sa kanya ng panibagong sigla. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa mahiwagang puno ay kumalat sa buong sandaigdigan. Ang mga tao ay dumayo upang makita at matikman ang bunga na nagbibigay buhay. Dahil ang prutas ay nagmula sa sakripisyo at pagmamahal ni Amans Inaya, at ang kulay nito ay nagpapaalala sa ginto at pulang hiyas, tinawag itong mansanas, isang pagpupugay sa matandang manggagamot na nagdala ng liwanag sa kagubatan. At mula noon, ang mansanas ay naging simbolo ng kalusugan, pag-asa, at walang hanggang kabutihan ng kalikasan.